Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. BARM elections itatakda na sa Setyembre 2026. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dadpaas. Matutuloy ngayong taon ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mic Zubiri sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill number 1587 para sa resetting ng first regular Bangsamoro election. Ngunit sa halip na sa March 31 ay gagawin ito sa ikalawang Lunes ng Setyembre 2026. Paliwanag ni Zubiri, ito na ang ika-4 na postponement at sana ito na ang maging pinal na pagpapaliban. Dahil 7 taon nang naging batas ang Bangsamoro Organic Law, ngunit hindi pa nakaranas ang mga taga-BARM na mamili ng kanilang mga leader. Lahat ng mga namumuno sa kanila ay pawang appointed sa posisyon. Para kay Zubiri, kung hindi magkaroon ng halalan sa BARM ay baka masayang ang naranasan ng pag-unlad ng rehiyon dahil simula ng ipatupad ng BUL ay malaki ang nabawas sa mga nangyayaring karahasan. Bagamat nabulabog na naman ang BARM dahil sa paggamit ng RPG laban sa isang mayor sa Maguindanao. Naapektuhan ang postponement ng halalan sa BARM dahil sa COVID-19 at sa desisyon ng Korte Suprema na nagtanggal sa Sulu bilang bahagi ng rehiyon. With this measure, Senate Bill number 1587 will finally set the date of the election on the second Monday of September 2026, and we will ensure that this pushes through without further delay. It is already the 4th postponement, Mr. President, and it has to be the final one. We cannot delay our people's right to vote any longer. To do so would be to undo our hard-earned gains of peace and progress in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinabla ni Senador Zubiri ang panawagan ng ilang sektor na isapay na lang ang election sa BARM sa 2028. Masyado na itong matagal at hindi na makapaghintay pa ang ating mga kababayan sa rehiyon. Isasalang ito sa interpellation ngayong araw at inaasang maaprubahan sa second reading sa susunod na linggo. For all those who still want to pursue the idea that we will postpone all the way till 2028, please take that out of your mindset. Hindi po mangyayari yun habang nandito po kami sa Senado at mga kasamaan po namin sa Kongreso. Tatapusin po natin ito at gagawin po nating September na ang halalan. The Bangsamoro people deserve to chart their own path and to choose their own leaders in doing so, Mr. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, crime solution rate ng MPD tumaas ng halos 10%. Bumaba ng 13.8% ang kabuuang krimen sa Maynila sa ika-4 na quarter ng 2025 batay sa ulat na inilatag sa ika-125 anibersaryo ng Manila Police District. Mula 2,110 kaso noong ika-2 quarter, naging 1,834 na lang sa ika-4 na quarter o 276 na mas kaunting insidente. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, tumaas din ng 9.2% ang crime solution efficiency sa unang 100 araw ng administrasyon. Ipinunto rin ng alkalde ang patuloy na suporta ng pamahalaang lungsod sa Manila Police District kabilang ang 26.3 milyon pesos na allowances para sa ika-4 na quarter ng 2025. Tumanggap din ang MPD ng 20 motorsiklo mula sa Chiang Kai-shek College para palakasin ang pagpapatrolya at police visibility sa Maynila. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.